Kabanata 2626. Ang maharlikang pamilya ay gagawa ng mga alon. Para sa strategist, ito ay masyadong hindi kasiya siya na hayaang makaalis si Olzilan mula sa ilalim ng kanyang ilong ng ganito. Ang kanyang mga mata ay kalmado, kahit na ang kotse ay nagmamaneho ng napakabilis, ang kanyang mga kamay ay napakakatatag, at ang bawat paggalaw ay makinis. Kaya, sa mata ng iba, ang paraan ng pagmamaneho ng sarhento sa oras na ito ay mapanganib. At kailangan niyang ma-accident ng maraming beses. Ngunit naunawaan ng sarhento na hindi ito problema para sa kanya, palagi niyang mahahanap ang agwat sa pagitan ng mga sasakyan. Takupin ang pagkakataon gamit ang pinaka-perpektong aksyon upang makamit ang lampas sa isang iglap. Masasabing ang mga aksyon ng military division sa panahong ito ay muling binibigyang kahulugan ang terminong female driver. Sa wakas, pagkatapos ng 5 minuto, nakita ng dibisyon ng militar ang malaking truck na umalis kanina. Ibig sabihin, ang malaking truck na nagdala kay Alasiland. Napakagaling. Pinaikit ng sarhento ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinipa niya ang accelerator at nagmamadaling umakyat. Sa oras na ito, hindi napansin ng driver ng truck ang isang Lotus sedan na sumusunod sa likuran, dahil ang kanyang atensyon ay naakit ako sa taong nasa co-pilot. Habang nagko-concentrate ang driver sa pagmamaneho, biglang binasag ng isang lalaking may punit-punit na damit ang salamin ng co-pilot at sumugod. Si Alex Ilan yun. Ang taong ito ay tiyak na hindi kasing mahina gaya ng kanyang nakikita. Matapos niyang sunggaban ang malaking truck, hinawakan niya ang posisyon ng co-pilot sa lahat ng paraan. Matapang talaga siya. Ang dahilan kung bakit punit-punit ang damit ng lalaking ito ay dahil tumalon siya sa sasakyan ng military division at gasgas sa kalsada. Anong ginagawa mo? Tanong ng driver, sabay lagay ng kamay sa ilalim ng upuan na mapagbantay. May isang baras na bakal na nakatago sa ilalim ng upuan, na ginamit niya para sa pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos ng 2 taon bilang isang malaking driver ng truck, ang bakal na baras na ito ay isang kabanata pa rin minsan. Ito ay dumating sa madaling gamitin. Gayunpaman, bago pa mabunot ng driver ang bakal na pamalo, nanunuya si Alasiland. Huwag kang gumawa ng anumang walang kabuluhang pagtutol, ngayon ay buksan mo ang pinto at tumalon pababa. Matapos marinig ito, may gustong gawin ang driver, ngunit nalaman niya may bala raw siya sa kanyang lalamunan. Tumalon ka o matamaan ka ng kutsilyo ko. Putulin ang iyong lalamunan at pumili, malamig na sabi ni Alasiland. Habang sinasabi niya ito, dahan-dahang idiniin ang kanyang palso, at isang malalim na marka ng dugo ang lumitaw sa leeg ng driver ng truck. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin, tumalon ako. Kinikilig na sabi ng driver, na-realize niya na super ruthless na tao ang na-encounter niya ngayon. Pagkatapos tumalon ka kaagad, huwag mong sayangin ang oras ko. Patuloy na matigas ang palso ni Alasiland. Kung mamaya, puputulan ng kutsilyo ko ang windpipe mo. Ang Alasiland ay nasa dilim sa lahat ng mga taon na ito, tinutulungan si George Hill na gumawa ng maraming kaiyahiyang bagay. Paano magiging mabuting tao ang gayong tao? Oo, hindi nahuli ang tsuper ng lorry. Pinara niya ang preno habang hindi pinapansin ni Alasiland. Walang suot na seatbelt si Alasiland, at dahil sa biglaang pagpreno ay natama ng husto ang kanyang ulo. Tumama ito sa center console. Kasabay nito, ang kotse sa likod ay hindi makapagpreno ng sapat, at hinabol ang likuran ng malaking truck. Sa pagkakataong ito, hayaang tumama muli ang ulo ni Alasiland sa windshield. Bagamat nataranta ang driver ng malaking truck na ito, ang dalawang aksyon na ngayon lang ang pinakatamang sagot na maaari niyang gawin sa isang kritikal na sandali. Sa pagkakataong ito, bigla niyang hinugot ang bakal na pamalo sa ilalim ng upuan, at pagkatapos ay binasag ito sa kaliwang braso ni Alex Ilan. Masakit at umungol ang huli, nahihilo na ako sa tama, pero pagkatapos nitong suntok, hindi ko na mahawakan ang punyal sa kamay ko. Papatayin kita, papatayin kita. Tumigil na lang sa pagmamaneho ang driver, dumaloy ang dugo sa kanyang noo, at iniwagayway niya ang bakal at binasag ito patungo sa Alasiland. Nawala ng kontrol ang malaking truck na ito. Nasa sakit na si Alasiland mula sa pagkahulog mula sa kotse, at ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay bumaba ng hindi bababa sa 1 katlo. Nagdusa siya ng ilang bakal at nasugatan na.
Gayunpaman, hindi siya kailanman naging uri ng karakter na naghihintay ng kamatayan, kung hindi, hindi niya pipiliing tumalon mula sa kotse ng tagapagsanay. Habang patuloy na iniindayog ng driver ng truck ang bakal, pinulot ni Alex Ilan ang punyal sa lupa at sinaksak sa tadyang ng driver. Sa sumunod na segundo, agad na huminto ang mga galaw ng driver, at isang hindi maipaliwanag na sakit ang agad na bumalot sa kanyang buong katawan. Bastos! Pinagalitan niya, at pagkatapos ay natagpuan na si Aliceland ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, binunot ang punyal, at muling sinaksak ito sa kanyang tiyan. Damn it! Nakita ng tsuper ng truck na siya ay sinaksak. Ang kanyang mga mata ay namumula. Tulad ng isang sugatang hayop, at pagkatapos ay iwinagayway niya ang bakal sa huling pagkakataon ng patpat ay tumama ng malakas sa cervical vertebra ni Arl Celan. Sa totoo lang, ulo ang orihinal na tinutukan niya. Ngunit dahil sa sugat, na-deform ang kanyang mga galaw, at hindi niya nagawang matamaan, ngunit kahit na ganoon, sapat na iyon upang magdulot ng malubhang pinsala kay Arl Celan. Malubhang nasugatan ang cervical vertebrae ng huli, at pagkatapos ay nagdilim ang kanyang mga mata, at halos himatayan. At sinamantala ng tsuper ng truck ang pagkakataong ito, biglang binuksan ang pinto, at tumalon ng walang pag-aalinlangan. Bagaman siya ay natama ng 2 beses, hindi sila ang mga pangunahing punto. Kung maaari siyang magpagamot sa oras, tiyak na mailigtas niya ang kanyang buhay. Buti na lang, diretso siyang tumalon sa greenbelt at hindi siya nasagasaan ng kotse. Sa oras na ito, ang unmanned truck ay ganap na wala sa kontrol, patuloy na bumangga sa ilang nakapaligid na sasakyan, at malapit na itong gumulong. Sa sandaling ito, si Arl Celan, na nasugatan sa cervical vertebrae, ay biglang hinawakan ang manibela, pinatatag muna ang direksyon ng paglalakbay, at pagkatapos ay nahihirapang lumipat sa upuan ng driver, at nagsimulang tumakas. Kahit masakit ang buong katawan niya. Kahit nasugatan ang cervical vertebrae niya at nasugatan ang ulo niya, wala pa ring balak sumuko ang lalaking ito. Hirap niyang pinaandar ang sasakyan at nagawa pang bumilis. Actually, kung bumalik si Alice kasama ang military advisor, kahit nakaharap niya si Victoria, sa relasyon nila ni Victoria, malaki ang tsansa na mailigtas niya ang kanyang buhay, pero ano ang sumusuporta sa kanya ngayon? Desididong pagtakas. Dapat mayroong ilang uri ng lihim na motibo dito. Sa sandaling ito, nakita ni Alex Ilan mula sa rearview mirror na naabutan ng Lotus car na minamaneho ng opisyal ng militar. Damn it, napaka-haunted. Matapos ang galit na pagsaway ay nagpatuloy si Alex Ilan sa pagpalo sa accelerator. Actually, kung gusto niyang makipaglaban ngayon sa opisyal ng militar, malaki ang bentahe ng laki at bigat ng malaking truck. Gayunpaman, alam din niya na ang babaeng huwaksiya na ito ay napakahusay. At nakikipag-away siya sa kanya. Walang magandang prutas na makakain, at, higit sa lahat, hanggat siya ay tumatakbo ng ilang sandali, may darating upang iligtas siya. Ang strategist ay hindi nagmamadali sa sandaling ito. Gusto niyang makita kung saan pa gustong tumakas ng Alex Ilan na ito. Kung malalaman mo ang totoong posisyon ng kalaban sa daan, para sa strategist, polalawaken nito ang resulta ng laban. Si Aliceland ay nagsimulang tumawag sa telepono habang nagmamaneho ng galit na galit. Hoy, kung hindi kayo pumunta para iligtas ako, guguluhin ko ang lahat ng mga bagay sa inyo, at saka walang magmamakaawa. Kung hindi ako mabubuhay, mapahamak ka. Pagkatapos gumawa ng ilang masasamang pananakot, ibinaba ni Arl Celan ang telepono. Alam niyang hindi siya hahayaang mamatay ng kabilang dulo ng telepono, at walang mas alam si Arl Celan sa kanilang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Tumingin muli sa rearview mirror, ginisyon ni Arl Celan. Kehe, ito ang UK? Gusto kong makita kung gaano karaming spray ang maaari mong mailabas. Pagkasabi nito ay may masamang tingin sa kanyang mga mata. Matapos lumiko ng ilang kanto, lumihis na ang direksyon ng pagmamaneho ni Aliceland, ang main road. Kung saan 2 lane na lang ang natitira, at mas kaunti ang mga sasakyan, at ito ang posisyon na gusto ni Arl Celan dito, makakalaban niya ang military division. Biglang inikot ang manibela, ang malaking truck ni Aliceland ay dumaan sa Lotus sedan sa tabi nito. Gayunpaman, ang dibisyon ng militar ay biglang huminto sa preno, na ginawang walang kabuluhan ang pagkilos ni Aliceland.
Sa ilalim ng gayong kapanapanabot na operasyon, nagawang palayain ng tagapayo ng militar ang kanyang mga kamay at tinawag si Surui. Huwag mo akong pansinin. Dadalhin ko si Alasilan sa Buckingham Palace. Sa kasalukuyan, maaaring lumitaw ang ating paghatol. Pagkatapos ng paglihis, ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ngayon ay protektahan si Victoria. Sa anumang kaso, dapat kang sumugod sa kanya ng mabilis hanggat maaari. Narinig ito ni Surui, nag-isip sandali, at pagkatapos ay tame time na sinabi. Nakikita ko. Pagkatapos niyang magsalita, tinulyapan niya si Best at sinabing, dalhin mo ako sa Buckingham Palace, don't tell me na hindi basta-basta pwedeng pumasok ang mga outsiders, kapag hindi mo ako pinapasok, papasok ako. Nang marinig ito, direktang tumawa si Best. Kung pipilitin mo, sa palagay ko matutuwa din akong makita ito. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya, tumakas si Alice sa girlfriend mo. Si Surui ay hindi nag-abala tungkol sa kanyang titulo, ngunit tumango. Nag-react kaagad si Best. So, mas maganda ang lalaking ito kaysa sa inaakala namin. Mas mapanganib. Ang mga mata ni Surui ay napuno ng nakakatakot na kinang. Kung pinili ni Alex Ilan na tumakbo para sa kanyang buhay, ibig sabihin hindi siya mula sa George Hill. Mariing kumuyam ang kamao ni Best na mukhang napakalungkot. Nakakainip talaga, habang iniisip ko ang isang normal na buhay, mas maraming tao ang manggugulo. Malinaw. Sa pagtakas ng Arles Island, ang prinsipe ay hindi kailanman mag-iisip tungkol sa isang ordinaryong buhay sa paaralan. Kahit na ang utak sa likod ng mga eksena ay walang kinalaman sa maharlikang pamilya. Ang huling resulta ay magiging 100%. Ito ay gumagawa ng mga alon sa maharlikang pamilya. Mapapabalik kaya ng maganda mong girlfriend ang Arles Island ng maayos? Tanong ni Best. Sabi niya ibalik, tapos ibabalik talaga. Tinabi ni Surui. Labis akong nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Paano naman ako? Wala ka bang tiwala sa kakayahan ko? Biglang tanong ni Best. Ikaw. Tinabi ni Surui nang hindi sinasadya. Sa lahat ng nararapat na paggalang, malayo ka na. Nang makitang gustong ipahayag ni Best ang kanyang kawalang kasiyahan, sinabi ni Surui nang walang pag-aalinlangan. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikon, dalhin mo ako sa Buckingham Palace, gusto kong makita kaagad si Victoria. Kabanata 2627. Ang pinakaligtas na lugar. Habang nakaupo si Surui sa kotse ni Best, tumatakbo patungo sa Buckingham Palace, dumating din ang text message ni Victoria. Naghahaponan ako sa Buckingham Palace, ligtas ito, huwag mag-alala. Pupunta ako doon sa loob ng kalahating oras. Sumagot si Surui, mag-ingat sa lahat, huwag basta-basta. Nasa banyo si Victoria nang makita ang text message na ito at bahagyang natigilan. Sa buong kabisera ng London, mayroon bang mas ligtas na lugar kaysa sa kahangahangang Buckingham Palace? Natatakot ako na hindi ko mahanap ang chapter 2 sa ganitong klaseng lugar. Bagamat may mga pagdududa sa kanyang puso, hindi masyadong nagtanong si Victoria. Ang pag-aalala ni Surui ay hindi magiging peke. Naniniwala si Victoria na ang kanyang mga alalahanin ay dapat na makatwiran. Kaya, lihim siyang naging mapagbantay. Gayunpaman, pagkatapos mabalitaan na darating si Surui sa loob ng kalahating oras, mas maganda pa rin ang mood ni Victoria, kahit papaano hindi siya masyadong nababalisa sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa tabi ni Surui, nasa kanya ang gulugod. Si Victoria ay hindi kailanman naging isang opinyon na babae, ngunit pagkatapos na makasama si Surui, nagsimula siyang umasa sa isa't isa ng hindi nalalaman. Calm down? Calm down. Nakatingin sa salamin sa banyo, patuloy na paalala ni Victoria sa sarili. Pumunta siya sa Buckingham Palace upang humingi ng asylum. Ngunit talagang sinabi ni Surui na hindi ito ligtas dito. Alam na ni Victoria na ngayon, maliban kay Surui maaaring walang sino mang karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala, at ang dibisyon ng militar. Minsan, ang malaking pamilya, na kasing init ng tagsibol, ay tila bumagsak ng husto sa oras na ito, at hindi na ito makapagpaparamdam sa mga tao na mainit at ligtas. Noong nakaraan, hindi inisip ni Victoria na siya ang magiging target ng maraming tao. Ngunit sa sandaling ito, tila ang kanyang karaniwang high-profile na pag-uugali ay lihim na magpapalungkot sa maraming tao.
At ang kapangyarihan ng Royal Military Industry Group ay nasa kanyang mga kamay. Hinaharang nito ang daan para sa maraming tao na umangat at yumaman. Halimbawa, ang kanyang kapatid na si George Hill. Sa pananaw ni Victoria, napakayaman na ni George Hill. Napakataas ng kanyang talento sa negosyo. Sa mga mapagkukunang dala ng pangalan ng maharlikang pamilya. Si George Hill ay hindi kapos sa pera. Ngunit, ang dahilan kung bakit siya gumawa ng ganoong peligrosong hakbang ay tiyak na isang mas mahalagang pagsasaalang-alang kapag naiisip niya ito. Naiisip ni Victoria si Marshall na may ang puso na mangibabaw sa mundo. Bagamat napakalaki ng Royal Military Industrial Group, hindi ito ang pangwakas na layunin ni George Hill. Gagamitin lang niya itong Military Industrial Group bilang springboard para tumalon sa mas mataas na posisyon. Gayunpaman, sa bloodline ng Royal Family, ilang tao ang interesado sa Military Industrial Group na ito. Sino pa ba ang humaharang sa kanilang daan? Sa maikling panahong ito ng paghuhugas ng kamay, kasabay ng pag-agos ng tubig. Unti-unting naiintindihan ng puso ni Victoria ang lahat, isang pangalan ang sumagi sa kanyang isipan, at pagkatapos, nalaman niyang, wala sa mga pangalang ito ang tila hindi naalis. Sa ganitong malaking pamilya, sino ang mapagkakatiwalaan at sino ang hindi? Ang napakagandang palasyong ito ay biglang nagparamdam kay Victoria ng hindi maipaliwanag na takot. Kung iiwan mo ang lahat, maaari mo bang alisin ang labanan sa kapangyarihan na ito? Tiningnan ni Victoria ang sarili sa salamin at tahimik na nagtanong. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagbigay siya ng negatibong sagot sa tanong na ito. Ang pakikibaka para sa kapangyarihan ay hindi kailanman matatapos maliban kung ito ay magtatapos sa kamatayan. Malayo man si Victoria, kailangang magputol ng damo ang mga nagtagumpay sa pagbangon. Sa sandaling naisip niya ito, naramdaman ni Victoria na ang tinatawag na maliwanag na mundo na mukhang maningning ay undercurrents. Kung ihahambing, tila mas magiliw ang madilim na mundo. Hanggat ikaw ay tao, hindi mo maiiwasan ang intriga, hanggat may interes ka, hindi mo masusugpo ang pagnanais na lumaban para sa kapangyarihan. Nag-iisip pa rin si Victoria sa salamin nang kumatok siya sa pinto. Mahal na kapatid, ano ang ginagawa mo? Bilasin mo, magsisimula na ang ating hapunan. Okay, Ate Colleen, lalabas na ako. Pamulong si Victoria sa salamin, ito ay isang hapunan na espesyal na inihanda para sa akin, salamat. Salamat sa pag-welcome sa akin, kahit nasa ibabaw lang, kahit may tao na sincere at may mga peke, pero kailangan kong magpasalamat. Huminga ng malalim si Victoria, tinulak ang pinto, at lumabas. Para sa kanya, siguradong hindi madali ang mga susunod niyang haharapin. Sa kalahating oras bago dumating si Surui, kailangan niyang tiisin itong mag-isa. Sa oras na ito, hinahabol pa rin ng military division si Alex Ilan sakay ng Lotus car. Ngayon, ang isang buhay na Alex Ilan ay higit na mahalaga kaysa sa isang patay. Masyadong maraming nalalaman ng taong ito sa panloob na impormasyon. At naniniwala ang tagapayo ng militar na kung maghuhukay siya ng mas malalim, malamang na magdulot ito ng kaguluhan sa maharlikang pamilya. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Mula silangan hanggang kanluran. Magkakaroon ng kompetisyon para sa kapangyarihan sa loob ng alinmang maharlikang pamilya. Maging sa Britain, na nagpatupad ng monarkiya ng konstitusyonal. Kahit na ang titulong, hari, ay naging isang espiritual na simbolo lamang, at doon ay hindi gaanong kahalagahan ng kapangyarihan, ngunit sa puntong ito, hindi pa rin ito ganap na maiiwasan. At sa sandaling malantad ang ganitong uri ng kanibalismo. Ito ay katumbas ng paggawa ng buong maharlikang pamilya ng iskandalo. At ang mga kahihinatnan nito ay maaaring hindi na makayanan. Ang ganitong responsibilidad ay hindi lamang kayang bayaran ng George Hill. Hindi gaanong nagsalita ang sarhento, bagkus ay inilapit ang Lotus sedan sa malaking truck na minamaneho ni Alesiland. Nang makita ang eksenang ito, natural na hinampis ni Alex Ilan ang manibela at sumiksik patungo sa Lotus sedan. Gayunpaman, bago pa magbanggaan ang dalawang sasakyan, mabilis na lumabas sa bintana ng sasakyan ng military division. Sa sandali ng banggaan, ang kanyang mga daliri sa paa ay tumapak sa bubong ng kotse, at pagkatapos ay lumipad at hinawakan ang likod ng malaking truck. Gayunpaman, dahil sa sobrang bilis ng opisyal ng militar, kailangang bantayan ng mga mata ni Alex Ilan ang harapan.
Sa makatuwid, sa sandali ng banggaan, hindi niya makita ang pagkilos ng opisyal ng militar na bumaba sa kotse. Ang Lotus sedan, na nawalan ng kontrol ng driver, ay direktang nataman at nawalan ng kontrol. Bumangga ito sa guardrail sa tabi nito, at pagkatapos ay marahas na gamulong ang sasakyan sa kalsada. Nililigawan talaga si kamatayan. Bilang babae, hindi mo kailangang makisali sa mundo ng lalaki. Kung hindi, mauuwi ka lang sa kamatayan. Pinagmasdan ni Alezila ng kotseng Lotus na gamulong palabas ng kalsada na may malungkot na mukha. Nakabaluktot ito sa lupa, at natuyo na, at ang mga tao sa loob ay malubhang masusugatan kahit na hindi sila mamatay. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi alam ni Alex ilan, ang dibisyon ng militar ay nakaupo sa tuktok ng kanyang ball, hawak ang baffle gamit ang dalawang kamay, matatag. Ang mga salitang ito sa sarili niyang nagsasalita ay nakarating din sa pandinig ng opisyal ng militar sa pamamagitan ng nabasag na bintana ng kotse. Bahagyang ngumisi ang opisyal ng militar. Talaga, dahil iyon ang kaso, hayaan mong ihatid mo ako sa iyong destinasyon. Hindi alam ni Alezila na may tao sa itaas ng kanyang ulo, tumawag siya sa naunang numero. I'm out of danger, but I still need your support. Malayo na ako ngayon sa hub-hike. Napakalapit ng si County. Babawi ang nakita agad, magpuyat ka, sabi ng kabilang dulo ng telepono. Mag-ingat ka. Pagkababa ni Alex ilan ng telepono ay nagmura siya at pinaikot sa maximum ang stereo ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, kahit masakit ang kanyang katawan, gumaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na pakikinig sa kanta, tila may naisip siyang ibang bagay sa kanyang isipan. Hehe. I want to plot against me. Hindi pa nagwo-workout. So I want to give me so fast. Pinalayas, George Hill, tinawag mo akong mabuting kapatid ng walang kabuluhan. Malamig na ngumiti si Alezila, at nagdial siya ng isa pang numero. Sa mga oras na ito, naliligo si George Hill, at inaalala pa rin niya ang nakaraang conquest ni Miss Stave laban sa kanya. Hindi ko maiwasang maramdaman ang init sa loob ng aking katawan. Tunay ngang kahanga-hanga ang babaeng ito na may mahabang paa, ngunit hindi inaasahan na mayroon itong napakalakas na kasanayan. Naisip ni George Hill ang amoy ng sigarilyong iyon. At may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang ekspresyon. Ang ganitong uri ng usok ay malinaw na maaaring pukawin ang pinakakatutubo at primitive na mga pagnanasa sa mga puso ng mga tao. Halos mabaliw sa kanila, at ang ganitong uri ng bagay ay halatang nakakahumaling. Hindi bababa sa ngayon ang George Hill ay may kaunting nostalgia para sa lasa na iyon. Sa pagbabalik tanaw kay Miss Cityfield, tila naapektuhan din siya ng amoy. Ngunit nadagdagan pa niya ang kanyang pisikal na lakas sa ganoong matinding estado ng pananakop. Sa oras na iyon, malinaw na nakita ni George na ang katawan ay hangkag na si Hill na ang espiritu ni Cityfield ay tila nasa mas mataas na antas. Ito ba ang maalamat na, aniyang at lagyang muli ang yin? Paano magkakaroon ng ganitong epekto ang sigarilyong ito? Upang ang lakas ng labanan ng naninigarilyo ay pumailang lang. Habang pinag-iisipan ito ni George Hill, mas naramdaman niyang may posibilidad. Pagkatapos ng lahat, sa mga taong iyon, ang posibilidad na mangyari ang gayong kahangahangang bagay ay tiyak na hindi mababa. Maaari ba na kung patuloy akong humihit-hit ng sigarilyong tulad nito? Maaari ba akong magkaroon ng gayong nakakatakot na kapangyarihan? Sa pag-iisip ng lahat ng ito, muling umiling si George Hill, nakatapak na siya sa kalsadang walang babalik na daan, halatang walang babalikan. Sa ganitong organisasyon na kumikilos, malamang ay naging patay na si Arlene, di ba? Si George Hill ay hindi tanga. Sa kabaligtaran, mayroon siyang napakataas na pakiramdam sa politika at negosyo. Ang taong ito ay may matalas na pakiramdam na maaaring hindi magtatagal ay magiging magulo ang langit. Habang pinupunasan niya ang mga patak ng tubig sa kanyang katawan, biglang tumunog ang telepono. Pagkakita pa lang niya ng tawag, biglang sumikip ang puso ni George Hill. Kasi, ganyan talaga ang tawag ni Alasoland. Pagkatapos ng pag-aalinlangan, hindi sumagot si George Hill. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay pinindot ni George Hill ang answer button. George Hill, duwag ka. Nakipagsanib puwersa ka pa sa Temple of the Sun para patayin ako. Nagsimulang tumunog ang dagandong ni Alaselan. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin.
Sinabi ni George Hill, nasaan ka, pupuntahan kita. Kabanata 2628. May nag-eavesdrop. Sabi ni Alasailan habang nagmamaneho, tingin mo tanga ako. Magbibigay ako ng address ngayon, at magpapadala ka ng isang tao para patayin ako, tama ba? Dapat sabihin na si George Hill ay naglaro ng ganoong ideya, at madali itong nakita ng Arles Island. Pagkatapos ng lahat, si Arlie ay hindi isang tanga, at madali niyang mahulaan ang katotohanan sa oras na ito. Gaya ng sabi ko, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin. Hindi ako kailanman nakipagkaisa sa Sun Temple para saktan ka, o kahit kay Titing na intensyon na saktan ka. Sumigaw si George Hill. Kami ay magkapatid. Kuya, George Hill. How dare you say that thing? Hinahangaan ko ang kapal ng balat mo. Si Alasailand ang nagmaneho ng kotse. Habang ang said, kung lahat ay tulad ng sinabi mo, kung gayon paano ipapaliwanag ang mga pulis na nakapaligid sa bar ng Queen? Nang marinig ito, agad na sinabi ni George Hill. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, wala akong ideya. Alamin kung ano ang nangyayari sa mga pulis. Hindi maipaliwanag ang ganitong bagay, kaya pilit ko lang sisihin. George Hill, sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyong dahilan? Malamig na sabi ni Alasailan. Kaya lang nung sinabi niya yon, may mapaglarong tingin sa mga mata niya. Siyempre hindi. Siya rin ay naghuhukay ng butas para sa George Hill. Ale, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa iyo. Ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa. Hindi ko kayang saktan ng sinuman kung sasaktan kita. Ungol ni George Hill. Namula ang mukhang excited na excited. Ibang usapan na lang ang dami ng performance sa excitement na ito. Talaga, ako ay hinabol at pinatay ng husto ng templo ng araw. At nagawa kong maalis ang mga ito. Gusto mo bang tugisin ulit ako? Umungol din si Arlex Ilan, huwag ka nang mangarap, George Hill. Hindi na ako mahuhulog sa'yo. Makikita kita sa personal, mag-isa. Sumigaw pa rin si George Hill, nag-iisa ako. Okay, kung sincere ka talaga, puntahan mo ako sa Hub Bikes. Hihintayin kita sa garden ng lungsod. Nang matapos magsalita si Alasailand ay ibinaba na niya ang tawag. Putulin ang telepono. May bahid ng panunuya sa kanyang ekspresyon. George Hill, hindi talaga ako natatakot na hindi ka darating. Oo naman, pagkatapos ibaba ni George Hill ang telepono, at agad na tinawagan si Cityfield, na may taas na 1.8 metro. Miss Stave, natanggap namin ang balita na si Alasailand ay nakatakas mula sa Temple of the Sun at malapit nang makarating sa City Garden sa Hub Bikes. I see, pupunta ako doon. Malumanay na sabi ng staff, at saka direktang ibinaba ang telepono. Gayunpaman, ang lahat ng mga pag-uusap sa pagitan ng Arles Island at George Hill ay narinig ng tagapayo ng militar. Isang hardin ng lungsod. Pinaikit ng military advisor ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang mga headlight ang biglang bumukas sa unahan, na agad na nagliliwanag sa kalsada. Ang sarhento ay nakahiga sa tuktok ng karwahe. Dahil sa mataas na truck, imposibleng makakita ng taong nakahiga sa ibabaw nito mula sa ibaba. Inihinto ni Alasailan ang sasakyan, tumalon palabas ng kotse, at hinimas ang kanyang cervical spine. Mukhang ang pamalo na bakal ang nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Okay, hindi madaling makaligtas sa pagtugi sa Sun Temple. Isang mapaglarong boses ang umalangaw-ngaw mula sa tapat. Ito ang ilang lalaking naka-black leather jacket. Na lahat ay parang mga gangster sa kalye. Ngunit ang mga sarhento ng militar ay nakahiga sa ibabaw ng karwahe at malinaw na nakikita ang mga armas na dala nila, lahat sila sa mundong ito ang pinaka-advanced na modelo ng baril. Kung ang sarhento ay nagmaneho ng kotseng Lotus mula sa malayo hanggang dito, kung gayon ang tao at ang kotse ay maayos na matalo sa isang salon. Hindi ko lang alam kung saan ang makapangyarihang firepower na ito. Ang sarhento ay hindi kumilos ng padalos-dalos, ngunit tahimik na naghintay sa mataas na truck, nakikinig sa daldala ng mga tao sa ibaba. Halatang matandang magkakilala sila ni Alasailan. Nagsindi siya ng sigarilyo at sinabing, sa pagkakataong ito ay muntik na akong tumaob sa kanal. Gusto akong patayin ni George Hill. At gusto akong patayin ng Temple of the Sun. Dalhin ito sa Victoria upang tumstigo laban kay George Hill. Ang mga taong ito ay nag-iisip ng mabuti, paano ako makikipagtulungan sa kanila. Wala ka bang crush kay Victoria? Huwag mong isipin na hindi ko makita ang iyong sarili.
Bale, sa mga taong ito, bagamat marami kang naging girlfriend, lahat sila ay para lamang sa palabas, at kung tumutugon ka kay Victoria, kahit na ang isang tanga ay makikita ito. Oo, sa pagkakataong ito, paano mo nagawa? Handa bang sundin ang utos ni George Hill at gawin ito kay Victoria? Palagi siyang naging mabait sa iyo, at akala ko magiging mag-asawa kayong dalawa. Nang marinig ang mga salitang ito, huminga ng malalim si Arles Allen sa sigarilyo, at matagal bago may buga ang usok. Sa mata ni Victoria, si Apollo lang ang nag-iisa. Mukhang hindi lingid kay Alex Ilan ang ugali ni Victoria na paglalaro sa Temple of the Sun tuwing weekdays. Maaaring magkaroon ka ng pagkakataon kung ipaglalaban mo ito. Ngunit hindi mo magagawa kung tungkol sa pagpunta sa kung saan ito ngayon. Itong mga taong ito. Parang inaaliw ang Alice Island. Parang totoong magkaibigan sila. Kung tungkol naman sa George Hill, marahil ito ay laro lamang ng Alice Island. Ngunit, pagkatapos ng maraming taon, hindi nakakagulat na Alice Island, nagagawa niyang maasa ang kanyang kakayahan sa pag-arte sa ganoong antas ng pagiging perpekto. Ngunit ang mga tagapayo ng militar sa gilid ay hindi sigurado kung ginamit muli ni Arles Island ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte sa antas ng isang hari ng pelikula. Kayo ba? Alam mo, kumikinang ang mga mata ni Victoria sa pagbanggit lang kay Apollo, at sa tabi ko, hinding-hindi siya magkakaroon ng ganoong emosyon. Tinabi ni Alex Ilan. Sa totoo lang, bagamat nag-aatubili akong mamatay siya, hindi ko mapigilan si George Hill na gawin ito. Ang sarili kong buhay ang pinakamahalagang bagay. Babae, mawalan ng isa, at marami pang iba. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya sa langit, bumantong hininga, at saka idinagdag. Higit pa rito, ang nawala sa akin ay siyang hindi kailanman magiging walang malasakit sa akin. Ang pangungusap na ito ay talagang mukhang isang magkasintahan. Ngunit ang tagapayo ng militar na nakakita ng pinakamataas na husay sa pag-arte ng lalaking ito ay malinaw na nararamdaman na mayroong ilang pagkukunwari sa pangungusap na ito, alam na niya ito noon. Narinig ko ang sinabi ni Alice Island na mag-isa sa sabungan ng truck. Ang mga salitang iyon ay mayabang at mabangis. Naniniwala ang strategist na ang pinakamamahal sa Alice Island ay ang kanyang sarili. Imposibleng maging tunay na kaibigan ang sinuman. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sagot ni Alice Island ay palaging umiiwas. Hindi sumasagot kung bakit hindi niya pinigilan ang pag-uugali ni George Hill kahit na hindi niya magawa. Maaaring hindi ka sumali, ngunit ang kanyang pag-uugali ay isang kasabwat lamang. At ngayon, sino ang mga taong ito na mukhang napakahusay sa Arles Island? Boses ng isang lalaki bigla itong tumunog. Alex Ilan, yung sinabi mo sa akin sa phone kanina, naalala mo ba? Narinig ito ni Alice Island at hindi napigil ang sabihin. Hiniling ko sa iyo na pumunta at iligtas ako, at tama ito para sa akin, hindi ba? Ang strategist ay nag-aalala na ilantad ang kanyang sarili, kaya't hindi niya ito nilingan, tahimik niyang binawi ang kanyang katawan, at nakinig lamang sa kanyang mga tainga. Pero parang ang yabang mo sa phone. Pinuksan ng lalaki ang pinto at lumabas ng sasakyan. Nakasuot siya ng itim na maskara at salaming pang-araw. Sa gabi, hindi niya makita kung ano ang hitsura niya. Narinig lang ng military advisor ang mahinang kamahalan sa kanyang mga salita. Mukhang matagal na dapat nasa mataas na posisyon ang nagsasalita. Ang pakiramdam ng kamahalan ay nahayag mula sa mga buto, kahit na ito ay sadyang itago, hindi ito magagawa. Hindi ba? Sa pagtingin sa lalaking nakadamit na maayos sa kanyang harapan, ngumiti si Alice Island ng sarkastikong, at pagkatapos ay sinabi, "Respeto." Sa titulong ito, sisigaw na sana siya nang lumabas siya, dalawang sinag ng liwanag ang agad na pinakawalan sa mga mata ng military advisor. Maliwanag, ang sagot ay malapit ng ibunyag. Gayunpaman, bago pa man matapos magsalita si Alex Ilan, narinig niyang biglang nagsalita ang lalaking nakamaskara. "Manahimik ka. Sabi ko, huwag mong tawagin ang pangalan ko." "Okay, sir." Nagkibit balikat, mahinang sinabi ni Alice Island. "Ngayon, sinabi ko kay George Hill ang address dito, at dapat nandoon siya sa loob ng isang oras." "Alice Island, ang ganda mong maglaro gamit ang iyong mga kamay." Ang lalaking nakamaskara ay ngumiti ng sarkastikong. "Pagpatay gamit ang kutsilyo. Pagpatay gamit ang kutsilyo. Hindi. Ikaw at si George Hill ay may relasyon. There will be a battle sooner or later. I just took the initiative to help you to advance the time a little bit."
Ngumiti si Alex Ilan. Kaya, kailangan kong magpasalamat sa iyong kabutihang loob. Ngumisi ang lalaking nakamaskara. Umiling si Alex Ilan, at saka bumantong hininga. Hindi mo alam, ayaw kong umabot sa puntong ito, isa akong taong walang ambisyon, ngunit hindi ito nangangahulugan na handa akong maging isang daga. Sa mga bitek, at ako ay nagalit sa magkabilang dulo, at ako ay nagalit sa loob ng maraming taon. Ikaw ay isang mahusay na artista, at kapag ikaw ay galit, maaari mong punan ang iyong mga bulsa ng pera. May malinaw na sarcasm sa boses. Gayunpaman, kailangan mong maging responsable para sa aking kaligtasan, Ginoo, alam mo, ako at ikaw ay palaging nasa parehong harapan. Ang mga mata ni Alex Ilan ay nagpakita ng isang mabangis na tingin. Kunin ng George Hill ay nalutas na, at ang iyong pinakamasamang kaaway ay nawala, hindi ba? Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Aminin ko ang sinabi mo. Kahit na mayroon kang sariling mga salita kapag sinabi mo ito, small abacus. Tinabi ng lalaking nakamaskara. Kung makakarating si George Hill, mas mabuti, ngunit kung hindi niya magagawa, ang kanyang mga galame ay puputulan din. So, hindi mo ako masisisi. Tinapik ni Alice ang kanyang dibdib. Maganda ito, maganda ito. Pagkatapos ng bagay na ito, maaari kang lumipad. Tinabi ng lalaking nakamaskara. Sa isang taong walang kung saan kilala ka ng mga tao, mamuhay ng incognito. Okay, salamat sa iyong kabutihang loob, ngunit, sabi ni Alex Ilan dito, biglang huminto, na parang may naalala, at idinagdag. Templo man ng araw, o Ernie George, maraming Panginoon, sir, kailangan mong mag-ingat ka. Master, meron din ako. Sa pagsasalita, lumakad ang lalaking may maskara sa kotse at sinabing, Mr. Solov, nagsumikap ka sa pagkakataong ito. Mukhang master sa bibig ng lalaking maskara ang Mr. Solov na ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi agad bumaba ang Mr. Solov na ito, bagkus ay mahinang nagsalita. Tinabi niya, may nakikinig sa iyong pagsasalita sa malapit. Kabanata 2629. Isa pang eavesdropper. May nakikinig sa iyong pagsasalita sa malapit. Ang mga salita ni G. Solov ay nagpakaba sa lahat ng naruroon. Naramdaman din ng lalaking nakamaskara ang biglang pagtayo ng balahibo niya sa katawan. May malapit ba? Ang sarhento ay nakayuko sa tuktok ng karwahe, ang kanyang mga nerbiyos ay biglang yumigting, at ang mga salitang ito ay malinaw na pumasok sa kanyang mga tainga. Ang G. Solov na ito ay hindi umiwas sa kanya. Na nagpapahiwatig na ang taong ito ay naniniwala na ang kanyang sarili ang lakas ay napakalakas, at kahit na, ang pangungusap na ito ay malamang na sabihin sa kanya sa layunin. Nakakuyong ng mahigpit ang mga kamao ng strategist. Sa oras na ito, wala siyang dalang tangkotsilyo. At wala siyang anumang arma sa kamay. Ngunit hindi ito isang seryosong problema. Ilang tao ang nakakaalam na ang sariling strategist ang kapangyarihang panlaban ay medyo nakakatakot, maliban na lamang kung itong si Mr. Solov ay umabot sa isang tiyak na antas, kung hindi, maaaring hindi niya matalo ang dibisyon ng militar. Gayunpaman, mayroong kaunting pagtataka sa puso ng strategist. Kung tutuusin, ginawa na niya ang kanyang paghinga ng napakagaan kaya hindi ito marinig ng mga normal na tao, at hindi siya nakagawa ng anumang paggalaw. Paano siya nalaman ni Mr. Love? Nang ang strategist ay nagkalkula ng napakabilis at iniisip kung ano ang susunod na gagawin, ang lalaking nakamaskara ay agad na sumigaw sa paligid. Fuck you! Come out! Maskara sunod-sunod ding itinaas ng mga nasasakupan ng lalaki ang kanilang mga baril, matamang nagmamasid, habang nakatutok ang mga daliri sa gatilyo, handang bumaril anumang oras. Nang makitang wala pa ring gumagalaw, malamig na sinabi ng lalaking nakamaskara, lahat ng dumarating ay panauhin. Dahil narito ka, maaari ka ring magpakita. Alex Ilan sneered twice. Hindi ko akalain na napakabilis talaga ng mga kilos ni George Hill. Kung iisipin, totoo naman. Hindi walang kabuluhan ang pagsusumikap sa London sa loob ng maraming taon. At nang sila ay sumisigaw, si Mr. Solov ay nakapikit lang at nakaupo sa likod ng sasakyan, tila hindi gumagalaw. Dahil sa dami ng mga kalaban. Hindi agad pinili ng strategist na kumilos kaagad. Sa kanyang mga mata, ang pinakamalaking target ay si Solov. Hanggat kaya niyang patayin muna ang taong ito.
Hindi na maiisip ni Alex ilan ang pagtakas sa kakayahang makipaglaban ng santukan ng dibisyon ng militar, hindi maaaring maging kalaban niya ang mga armadong iyon. Lumapit ang lalaking nakamaskara sa tabi ni Solov at bumulong, Mr. Solov, ang kalaban ay tila napakalmado. Haha, bahagyang ngumiti si Solov, at pagkatapos ay sinabi. Pagkatapos ay lalabas ako ng kotse. Nang tumayo ang kanyang mga paa sa lupa. Naramdaman na ng dibisyon ng militar ang isang malakas na momentum na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ito ay isang aura na natatangi sa isang master. Na ginagawang hindi mapigilan ang paghinga ng mga tao ng labis. Kaibigan ko, nagpakita ka ba o pumunta ako sa kotse at hiniling na lumabas ka? Pumunta ka sa kotse at yayain kang lumabas. Nakakuyom ang kamao ng sarhento, alam niyang tapos na ito, at wala nang saysay pang magtago. Kaya, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa tuktok ng karwahe, handang tumayo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog. Tulad ng inaasahan sa dating ghost-eyed na si Solov, nakita niya ang aking kinaroroonan. Sa oras na ito, isang matangkad na figure ang lumabas mula sa likod ng isang kotse. Hindi isang military advisor. May dalawang chapter kaaway talaga dito. Nang marinig ang pangungusap na ito, bahagyang lumuwag ang nakakuyom na kamao ng strategist. Gayunpaman, hindi niya alam na bukod sa kanya, may isa pang nakatago sa malapit, at ito ay isang babae. Tila ang mga salita ni Solov ay nakatuon sa taong ito. Sa oras na ito, halos mamangha ang kilalang lalaki sa maskara. Dahil dinala niya itong sasakyan. Ang kalaban ay nagtatago sa kanyang sasakyan. Kailan pa pumasok ang lalaking ito? Kailan mo nilapitan ang sarili mo? Kaya walang alam. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ng lalaking nakamaskara na maramdaman ang malamig na hangin na unti-unting kumakalat patungo sa kanyang mga paa. Buti na lang at naimbitahan si Ghost ay Solov, kung hindi, sa husay ng babaeng ito na magtago, siguradong papatayin niya silang lahat ng tahimik. Namilog ang mga talukap ni Aliceland, na nakatitig sa 1.8 metrong taas na babaeng nakaitim, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ikaw talaga. Tama, ako ito. Aliceland, I came here this time to take your life, sabi ng babae. Siya si Miss Cityfield. Nang marinig ito, agad na tumanggi si Aliceland. Mas mabuting bumalik ka at sabihin kay George Hill. Huwag ka nang mangarap ng gising. Kung mabubuhay ako. Baka hindi mabubunyag ang kanyang mga sikreto, ngunit kung ako ay patay na, at ang mga nakakainis na bagay na minsan niyang ginawa ay lumipad kaagad sa kalangitan. Matapos marinig ito, ang maselang mukha ni Steve ay nagpakita ng panunuya. Malika, wala akong pakialam kay George Hill, kahit punong-puno siya ng mga eskandalo, wala siyang kinalaman sa akin, wala akong pakialam. Ano bang pakialam mo? Pakiramdam ni Arl Theron ay napakalakas na ng kanyang pagbabanta. Ngunit itong si Miss Cityfield ngunit hindi man lang siya sumagot, parang sumuntok ng bulak. Ang pakiramdam na ito ay napaka-suffocating. Sino ka? Malamig na sabi ng lalaking nakamaskara, at habang nagsasalita, umatras siya ng 2 hakbang, nakatutubo ang pakiramdam na hindi simple ang babaeng ito. Hindi mo kailangang magpakilala. Sabi ni Miss Staff, isa lang ang kailangan mong maunawaan, at iyon ay ang ibigay si Arlie at mailigtas mo ang iyong buhay. Narinig ito ng lalaking may maskara at malamig na ngumiti. Simula noong sinabi mo iyan, saan mo inilagay si Mr. Ghost ay Solov. Medyo mayabang, tama. Bahagyang kumunat ang mga kilay ng military advisor. Natural na gusto niyang makakita ng sitwasyon kung saan ang dalawang powerhouse ay maglalaban at matatalo pareho. Ngunit kung ang lakas ng babaeng ito ay halatang higit pa kay Solov, hindi ito magiging maganda. Ngunit sa paghusga mula sa kanyang kumpiyansa na tono, tila mayroon siyang kapital ng tiwala sa sarili. Solov, long time no see? Naaalala mo ba ako? Malamig na sabi ni Seth Avenue, syempre, baka nakalimutan mo na, tutal, nalilito ka ng matanda. Hindi mukhang matanda si Solove. Kayumanggi ang kanyang buhok, maayos na nakasuklay sa likod, at nakasuot ng maluwag na itim na casual suit, at ang mga hindi nakakaalam ay ituturing siyang isang urban elite. May hawak siyang isang civilized stick sa kanyang kamay. Siyempre, hindi siya pile, at parang ginagawa niya ito para lang mapanatili ang tinatawag na gentleman na ugali. Tahimik na gumalaw ang opisyal ng militar upang maobserbahan niya ang nakapaligid na sitwasyon.
At magkaroon din ng malawak na tanawin ng Solov at Stave. Alam niya na halos walang sino man sa lipunan ang may dalang sibilisadong patpat. Kaya ayon sa hatol ng tagapayo ng militar, ang patpat na ito ay malamang na si Solov. Ang sandata ng pag-ibig. Tumingin si Solov kay Staff, at pagkatapos ng higit sa 10 segundo, isang mapanuksong panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Kehe, napakahusay, napakahusay, hindi ko inaasahan na ang pelikula ng batang babae noon ay magiging ganito ngayon. Shui Ling, ngunit, kailan ka papayag na sumama sa akin at matulog tulad ng iyong babaeng Panginoon? Matapos marinig ito, ang ekspresyon ni Cetaphil ay napuno ng hindi maipaliwanag na galit. Ngunit, ang galit na ito ay dumaan lang sa isang iglap. At pagkatapos ay wala ng emosyonal na pagbabago-bago sa kanyang maselang mukha. Tila ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan ay ganap na naging nakaraan. Hehe, Ghost ay Solov. Ang mga bagay na ginawa mo sa nakaraan ay masusuklian din. At ngayon ang oras para matupad ang iyong kabayaran. Isang hakbang pasulong si Stave. Tinakpan ang buong katawan niya. Bigla ring tumaas ang kanyang aura, parang matalim na espada, na naglalabas ng matalas na amoy mula sa loob palabas. Nagkataon lang na nagkikita ang kalaban, at lalo silang nagseselos. Ginoo, Solov, pasensya na sa abala sa iyo. Sa pagkakataong ito, magalang nasabi ng nakamaskara, at sa kakomandat kay Alex Ilan. Hindi kumibo ang huli, nakatutok ang mga mata kay Cetaphil, pero umatras ang mga yabag. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang gumalaw ang Cetaphil. Ang kanyang figure ay parang multo, at direkta siyang bumaril kay Alex Ilan. Sa oras na ito, lumipat din si Ghost ay Solov. Bagamat mas matanda siya sa Cetaphil, hindi naman mabagal ang kanyang mga galaw. Halos sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Alex Ilan. Boom! Isang kabanata ng dalawang master ang nagbanggaan. Isang ripple na nakikita ng mata, na nakasentro sa kanilang dalawa, ay kumikinang sa lahat ng direksyon. Ang sarhento ay nakahiga sa tuktok ng karwahe, at malinaw niyang naramdaman ang panginginig ng boses. Pagkatapos ay kumislap ang figure at nawala mula sa tuktok ng karwahe. Hindi pa naramdaman ni Alex Ilan ang ganoong kabangges na pag-atake sa malapitan, at nabigla siya sa malakas na shockwave na ito at bumagsak sa lupa. Ang dalawang subordinate ng lalaking nakamaskara ang nagmamadaling umalalay sa kanya at kinaladkad papunta sa likod. Sumakay ka sa kotse at umalis ka na, sabi ng lalaking nakamaskara. Dahil ang kabilang partido ay mayroon lamang isang Cetaphil upang harangan ang daan. Kung gayon sapat na naiwanan ang multo na si Solov upang harapin ang Cetaphil. Talagang hindi na kailangan para sa aking grupo na pumunta sa maputik na tubig upang iligtas si Alaselan. Lumabas. Ang gawaing ito ay sapat na upang makumplito. Makikita rin sa puntong ito na ang Alex Ilan na ito ay may napakahalagang posisyon sa puso ng lalaking maskara. Kung hindi, hindi ito magdadala ng labis na pagsisikap upang iligtas siya. Hinarang ni Solov ang pag-atake ni Sistov at ngumiti ng sarkastikong. Kehe, huhulihin kita ngayon? At pagkatapos ay tretuhin ka bilang iyong babaeng amo, huwag kang mag-alala, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang kaligayahan ng mundo. Ang kaligayahan ng mundo. Matapos marinig ito, hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cetaphil. Tila ang pangungusap na ito ay hindi pumukaw sa kanyang galit. Sa kabaligtaran, sumagot siya. Ang uri ng kaligayahan na sinabi mo, madalas kong natitikman ito, at sa tuwing natitikman ko ito ay nagpapalakas sa akin. Ang pangungusap na ito ay maaaring tumukoy sa isang bagay tulad ng relasyong nangyari kay George Hill. Nang matapos ang George Hill pagkatapos ng pananakop, si Hill ay pawis na pawis. At ang kanyang katawan ay tila hangkag, ngunit si Cetaphil ay hindi makita ang anumang pagod, sa halip, siya ay nasa mataas na espiritu. Kaya, totoo ang sinabi ni Sistov, ngunit sa puso ni Solov, maaaring hindi ito ang iniisip niya. Talaga, kung ganoon nga, paano kung hahayaan kitang mag-improve ulit ngayon? Nakangising sabi ni Solov. Magkaharap silang dalawa. Ngunit hindi kalayuan ang military advisor na nakatago sa gabi. At kumikinang ang mga mata nito, dahil tila sa dilim sa di kalayuan ay nag-walkout na naman. Ilang lalaking nakaitim, at, sa paghusga sa kanilang figure, lahat sila ay babae. Kabanata 2630. Mga walang awa at mainit na tao. Ang mga babaeng ito na lumabas sa dilim.
Lahat ay nakasuot ng itim na damit sa gabi, ang liwanag ng buwan ay hindi sumasalamin sa kanila, ang pakikipaglaban sa dilim ay maaaring makaapekto ng malaki sa paningin ng kaaway. Ang strategist ay halos agad na hinuhusgahan ng kabanata na ang mga babaeng ito at ang Cetaphil ay mula sa parehong organisasyon. Ang hindi kilalang lalaki na nakamaskara ay naghahanda sa pag-address kasama ang isang tao, ngunit nang makita niya ito, agad siyang tumigil. Maghanda para sa pagtatanggol. Tigaw ng lalaking nakamaskara, pinunasan ng kamay sa bewang, at may lumabas na baril sa kamay niya. Sa sandaling ito, ang mga babaeng nakaitim ay sabay-sabay na bumilis, lahat ay may itim na matutulis na talim sa kanilang mga kamay. Sa pagmamasid sa kanila na mabilis na sumugod. Ang mga lalaking nakamaskara ay sunod-sunod na nagpaputok. Ngunit ang mga babaeng ito ay napakahusay at paunang hinuhusgahan kung saan mapupunta ang mga bala, at wala ni isang bala ang tumama sa kanila. Sa kabaligtaran, ang mga taong ito ay sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga kamay, at ilang kupido ang lumipad palabas, ngunit pinutol nila ang mga lalamunan ng dalawang lalaki ng lalaking nakamaskara. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay mabilis na pinaikli, at sila ay lumaban ng magkasama. Ang lalaking nakamaskara ay hindi lumahok sa labanan. Tinamantala ang kaguluhan, tahimik siyang umatras sa likuran at sumakay sa isang kotse. Obviously, gusto ng dude na ito na hawakan ng kanyang mga subordinate ni Cetaphil, at siya mismo ang tumakas. Gayunpaman, hindi siya umalis mag-isa, at si Arlie ay tumakbo, humihingal, at sumakay sa upuan ng pasahero. Pagpasok ni Alasilan, pinaandar agad ng lalaking nakamaskara ang sasakyan. Tila siguradong maraming sikreto si Arsalan sa lalaking maskara. Sa mata ng huli, mas gugustuhin niyang isuko ang mga lalaking dinadala niya ngayon, at protektahan din ang kaligtasan ni Arsalan. Umalis ka dito, tigaw ni Alasilan. Tumahimik ka at tumahimik ka. Malamig na saway ng lalaking nakamaskara at natapakan ng mantika sa sahig. Sumambulat ang sasakyan. At ang isa sa mga subordinate ng lalaking nakamaskara at isang babaeng nakaitim ay nag-aaway. Nakaharang sa daanan ng sasakyan, ngunit ang lalaking nakamaskara ay wala man lang. Anumang paghinto, direktang tamaan ang nakaraan ng walang pag-aalinlangan. Sa kasong ito, ang lalaki at ang babae ay direktang nataman at lumipad sa malayo, at ang front bumper ng kotse ay nabasag din. Walang pagbabago-bago sa ekspresyon ng lalaking nakamaskara, at siya pa rin ang nagmamaneho ng sasakyan hanggang sa lahat. Okay, ito ay walang awa. Umalaklak si Alex Ilan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakatakas ako ng ligtas. Sa kasamaang palad, hindi sumama si George Hill, sabi ng lalaking nakamaskara. Sabi ko, sa susunod huwag kang mag-take risk ng ganito. Ito ay ganap na hindi kailangan. Kung hindi ka makakatakas ngayon, masyadong malaki ang impact. Alasilan said, he recalled from the scene that just happened, I still have lingering fears. Ito ay upang ipakita na pinahahalagahan kita. Ngumiti ang lalaking nakamaskara, dahil loyal ako, hindi mo naman ilalabas ang mga sekreto ko, di ba? Ang huling pangungusap na ito ang punto, tama ba? May sarkastikong ngiti, sinabi ni Arsalan, nga pala, ang matangkad na babaeng iyon ay napakalakas, si Ghost Eyes Olive ba ang kanyang kalaban? Ghost Eyes? Ghost Eyes? Bakit siya tinawag na Ghost Eyes? Hindi mo alam. Napatingin ang lalaking nakamaskara kay Alzilan na may bahagyang kakaibang ekspresyon. Anong ibig mong sabihin? Akala ko nickname lang. May dahilan para sa palayaw. Tinabi ng lalaking may maskara. Si Ghost Eyes Olive ay sikat sa loob ng maraming taon. Ngayon, hindi ako magpapatalo sa isang junior. Nagpatuloy siya sa pagtapak sa accelerator, na iwan ang matinding labanan. Sa oras na ito, nakita ni Cetaphil ang lalaking nakamaskara at si Arlie ay tumakbo palayo ng ganoon, at isang mabigat na madilim na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Olive, lumayas ka, baka mamatay ka lang. Sabi ng staff, biglang tumaas ang mga kamay niya, at sa mga kamay niya, may hawak siyang dalawang dagger. Pumunta ka sa impyerno. Tumili siya, napakabilis. Ang paglipat na ito ay tiyak na naglalaman ng lahat ng kakayahan ng Cetaphil sa mga nakaraang taon. Sa ganitong lakas at katumpakan. Kahit na dumating ang ilang nangungunang master, maaaring hindi sila makatakas. Gayunpaman, nagawa ni Olive na iwasan ang pag-atake na ito. Halos tumama ang dalawang punyal sa kanyang katawan.
Kasabay nito, ang civilization stick na nasa kamay niya ay nakahampas na sa hita ni Cetaphil. Nasuray-suray ang huli at muntik nang mahulog sa lupa. Ang kaliwang mata ko ay nasugatan, ngunit pagkatapos ng pinsala, nalaman kong kahit na ang iyong mabilis na paggalaw ay bumagal sa aking mga mata ng naaayon. Mapanuksong tumawa si Solov. Kaya, hinding-hindi mo ako matatalo. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Cetaphil, malamig niyang sinabi. Kung ganoon nga, ngayon ay hahayaan kitang matikman ang lasa ng kamatayan. Anak. Sabi niya, naglabas siya ng puting tableta sa bulsa at itinapon sa bibig niya. Ang lakas na ipinakita ni Solov ngayon ay talagang higit sa hula ni Cetaphil. Haha, magsisimula ka na bang uminom ng gamot? Umisi si Solov, puno ng panunuya ang mga mata. Gayunpaman, ito ay nagpapakita lamang na ang Cetaphil ay napakamapagpasyahan. Matapos ang isang simpleng suntok, nalaman niyang ang mga nasugatang mata ni Solov ay napagmamasdan ang kanyang sariling tilapon, kaya hindi siya nag-atubili. Direktang uminom ng gamot at dagdagan ang iyong lakas. Sa tingin mo ba ito ang kalaban ko? Biglang lumingon si Solov, at ang civilization stick ay biglang gumuhit ng kalahating bilog sa likod niya. Bang bang bang. Tanging tunog ng pagbagsak ng metal ang narinig, at ilang darts ang naitapon. Sa maikling panahon na ito, inalis na ng mga nasasakupan ni Cetaphil ang lahat ng taong dinala ng lalaking nakamaskara. Lahat sila ay sumugod patungo kay Solov. Si Solov ay hindi umatras, ngunit sumulong, at ang civilization stick ay direktang nabunot. Ang kanyang mga sugatang mata ay maaaring makapagpabagal sa mga galaw ng kalaban. At lahat ng matatalim na suntok ni Cetaphil ay walang kabuluhan. Naturally, ang mga subordinate na ito ay hindi tugma para sa kanila. Tila mabagal si Solov, ngunit hindi maliit ang lakas ng civilization stick. Sa bawat oras na tumama ito sa target, halos maaari itong maging sanhi ng tunog ng click. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin na umihip sa kanyang likuran. Wag mo na isipin, Cetaphil dapat yan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Solov ay nasalikop ng ilang tao sa kanyang harapan. At hindi siya nagkaroon ng pagkakataong lumingon sa maikling panahon. Sa makatuwid, sa kanyang likod sa Cetaphil, ang kanang mata na tinatawag na ghost eye ay hindi gumana. Ito ang tunog ng dulo ng kutsilyo na tumutusok sa balat. Sa pagkakataong ito, halatang tumaas sa bagong level ang bilis ng pag-atake ng Cetaphil, halos mas mabilis na. Natatakot ako na kahit na may ghost eyes, si Solov, hindi niya lubos na makukuha ang atake ng kalaban. Ang dalawang maiikling kutsilyo ni Cetaphil ay napakatalas. Nang puwersahang tumalikod si Solov, hinugot na ng una ang mga kutsilyo, at pagkatapos ay bumulwak ang dugo. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Solov, at ang civilization stick ay biglang umunat, tumama sa tiyan ni Cetaphil na parang kulog. Ang katawan ng huli ay lumipad ng patiwarik sa loob ng mahigit 10 metro, bumagsak ng husto sa lupa, at tumalsik ng isang malaking subo ng dugo. Ang pag-atake ni Solov ay nagparamdam kay Cetaphil na parabang sisubog na ang buong lukob ng tiyan niya sa sakit. Gayunpaman, ang estado ni Solov ay malinaw na hindi napakahusay sa oras na ito. Matapos niyang matagumpay na salakayin ang Cetaphil, nakabukaka ang kanyang likod, nakalantad sa mga kamay ng grupo ng mga babaeng nakaitim, at agad siyang inatake muli. Ilang kutsilyo. Nagpakawala siya ng dagandong, at sa halip na mag-counterattack, itinuro niya ang kanyang mga daliri sa paa at umalis ng mabilis hanggat maaari. Staff, teka, papatayin talaga kita. Ang boses ni Solov ay nanggaling sa malayo. Napahawak si Seth Avenue sa tiyan. Halos malaglag ang buong katawan niya sa sakit. Ang mga tabletang ininom niya ay nakatulong sa kanya na sumabog ng may matinding lakas sa maikling panahon. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng isang suntok, siya ay malubhang nasugatan. Ang lakas na sa wakas ay itinaas ng panlabas na puwersa ay nakakalat din. Walang pakialam ang staff kay Solov, ngunit tumingin sa direksyon kung saan umalis si Arsalan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, hindi mo na sila maabyutin. Ang sagot ay oo, malinaw. Abisuhan mo ako at sundan ang landas ni Solov ng buong lakas. Siya ay malubhang nasugatan at hindi na makalayo. Sabi ng staff, tinakpan ng isang kamay ang tiyan, at nahihirapang tumayo. Sa sandaling ito, nahihirapan si Solov, na ilang beses na nilaslas sa likod. Para sa kanya ngayon, ito ay isang tumaob sa kanal. Lalo na sa dalawang patalim ni Cetaphil.
Halos saksakin siya ng mga ito sa kabilang direksyon. Ngayong nasugatan na ang kanyang mga laman loob, imposibleng suportahan siya para tumakbo hanggang ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kotse ang papalapit sa di kalayuan. Sa wakas ay lumabas si Solov sa bundok ng isang beses. Ngunit bilang isang resulta, siya ay direktang nabasag sa buhangin. Bagamat malubhang nasugatan ang Cetaphil, hindi ito nagdulot ng malalang pinsala sa kalaban. Babaeng Legion. Sa susunod na pagkikita natin ay ang kamatayan mo. Matapos muling magmura, nahihirapang tumayo si Solov at kumaway sa sasakyan. Sa oras na ito, sumigaw din ang driver ng kotse. Iyan ba si Mr. Solov? Ako ito. Bilisan mo at dalhin mo ako sa ospital. Tigaw ng solong asawa. Nandito ako para sunduin ka sa order ni Mr. Sabi ng driver, saka ipinarada ang sasakyan sa tabi ni Solov. Ang huli ay walang nararamdamang mali sa oras na ito. Nang bubuksan na sana niya ang pinto at papasok sa sasakyan, biglang naglabas ng pistol ang driver at itinutok sa kanyang likuran. Dahil sa matinding pananakit ng likod ni Torep, napunta ang lahat ng atensyon niya sa sugat, at hindi niya alam ang sitwasyon sa likod niya. Sa oras na napagtanto niya ito, huli na ang lahat. Bang! Ang mga putok ng baril ay tumunog, at ang mapagmataas at makapangyarihang si Solov ay bumagsak sa lupa. Nagkaroon na ng butas ng dugo sa kanyang likod, at umaagos ang dugo. At sa oras na ito, kinuha ng driver ang kanyang mobile phone at tumawag. Sir, patay na si Solov. Ayan, bumalik ka na. Tumunog ang boses iyon ng lalaking nakamaskara. Pagkababa ng telepono, sinabi ni Arlex Ilan, hindi ko inaasahan na tatalikod ka at sasaksakin mo si Solov. Ang bagay na ito. Mas maraming tao ang nakakaalam nito, mas mahusay. The less the better, hindi ko akalain na tataob si Solov sa gutter, ibig sabihin ma-expose siya. Sabi ng lalaking nakamaskara, kung sakali. Sa iyong mga mata, mayroon bang sino man na hindi maaaring ipagkanulo? Nanunuya si Alex Ilan. Kung titingnan mo ang iyong pagganap, hindi mo talaga kayang maging kalaban si George Hill. Papa deh, papa. 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 Papa deh. Lah, lah, lah.